Praise God. Hallelujah. Purihin ang Panginoon sa gabing to. Hallelujah. Tunay, isang linggo na naman ang lumipas. Amen. Tunay, napakabilis ng panahon. At salamat sa Panginoon dahil isang linggo muli nating naranasan ng kanyang biyaya. Amen. Isang linggo muli natin naranasan ng kanyang pag-iingat. Sa muling linggo, hallelujah, ang lumipas na muli natin naranasan ang kanyang pag-ibig. Amen. Kaya purihin ang Panginoon. At handa na ba tayo magpuri muli sa Panginoon? Hallelujah. Inanyakap po ang bawat isa na tumayo. Hallelujah. At samahan tayo muli natin, Panginoon, sa kanyang gawain. Hallelujah. Patuloy tayo magpuri sa Panginoon. Bigay natin na rapat na pagpupuri at pagpapasalamat sa ating Panginoon. Hallelujah. Awit natin minsan pa bago tayo manalangin. He'll look beyond my fault. Glory. Hallelujah. Salamat sa Panginoon. Dahil may mabuti tayong Diyos. Hallelujah. Na hindi tayo tinitignan. Hallelujah. Sa ating kasiraan. Kundi tinitignan tayo. Hallelujah. Kung ano ang ating pangangailangan. Hallelujah. Praise the Lord. Lord. Amazing grace. Shalom. Praise be my song of praise, Lord. For it was grace that bought my liberty. Hallelujah. Was grace that bought my liberty. Man, praise God. Hallelujah. Hallelujah. I do not know. Hallelujah. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Hallelujah. I shall forever lift my eyes to Calvary. Yes, Lord. Hallelujah. To view that Jesus died for me. Glory, hallelujah. Purihin ka, hallelujah. How marvelous the grace of my fallen soul. Praise the Lord. Glory, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Glory, salamat sa iyo, Panginoon. Isang paulit natin sa simula, mga kapatid. Patuloy tayo magpasalamat sa Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Grace shall always be my song of praise. Yes, sa todo, Lord, hallelujah. Hallelujah. Was grace that bought my liberty. Yes, Lord. Salamat, O God. I do not know. Oh, hindi namin alam, O God. Oh, paano mo kami inibig, O God. Hallelujah. Oh, purihin ka, O Diyos. Hallelujah. Glory, hallelujah. He looked beyond, praise the Lord, my fault and saw my needs. Praise God. Glory, hallelujah. I shall forever, yes, Lord. I shall forever. My eyes to Calvary, Lord, to view that cross.
just died for me. Yes, Lord, hallelujah. How marvelous, Lord, glory, hallelujah. Billows that grace that caught my falling soul, hallelujah. He looked beyond. Minsan pa mga kapatid, I shall forever. Patuloy natin tingnan ang ginawa ng Panginoon sa ating mga buhay. Hallelujah. Patuloy natin pasalamatan. Hallelujah. Kanyang kabutihan. Hallelujah. Praise the Lord. Glory. Hallelujah. Oh, salamat Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. To Calvary. The cross where Jesus died for me. Praise God, hallelujah. Purihin ka, hallelujah. How marvelous the grace that caught my fallen soul. He looked beyond my fault and soul. He looked beyond, hallelujah, hallelujah. He looked beyond, praise God, my fault and so my needs. Praise God, hallelujah. Oh, minsan pa, palakpakan na natin, hallelujah, ang ating Panginoong Diyos, hallelujah, sa kanyang kasaganahang pag-ibig, hallelujah, sa ating lahat. Oh, purihin natin ating Panginoon, hallelujah. Oh, glory, hallelujah. Minsan pa, hallelujah, aming amang Diyos sa langit. Oh, aming Diyos, hallelujah, na siyang namikha sa amin. Aming Diyos, hallelujah, na laging nariyan, hallelujah, sa aming mga buhay. Oh, Diyos, hallelujah, na siyang, hallelujah, laging nagbibigay pag-asa, nagbibigay kalakasan, nagbibigay kagalingan sa oras na, na kami may karamdaman. Sa Diyos, hallelujah, na laging mabagin sa aming lahat. Sa Diyos, hallelujah, na siyang laging naaawa, O Diyos. Ikaw, O Diyos, hallelujah, ay patuloy namin pinupuri, kinapasalamatan, O Diyos, sa araw pong to, Lord. Hallelujah, salamat, O Diyos, na sa kabila, O God, ng aming mga karumihan, O Diyos, ng aming mga kasiraan, O Diyos, hallelujah, ay nagawa mo kaming ibigin, O Lord. Hallelujah, nagawa mo kaming tignan, O God. At hindi lamang basta tignan, O Diyos. At nagawa mo kaming yakapin, O Diyos, sa kabila ng lahat. Kaya naman, O Diyos, hallelujah, patuloy mong tanggapin, hallelujah, ang aming pagpupuri. Patuloy mong tanggapin ang aming pagpapasalamat. Patuloy mong tanggapin ang aming pagsamba, O Diyos, sa iyong kabutihan, hallelujah. Sapagkat, O Lord, narapat kang purihin, narapat ka naming awitan, O Diyos, narapat ka naming sambahin, O God, sa iyong magawang dakila sa aming mga buhay. Oh, hallelujah. Sino kami, hallelujah, para hindi magpuri sa iyo, O Diyos? Sino kami, hallelujah, para hindi, O God, ibalik ang narapat, pagsamba at pasalamat sa iyo, O God. Kaya naman, O Lord, hallelujah, sa oras pong ito, O God, sa pagsisimula, O God, ng iyong gawain, tanggapin mo, O Diyos, ang aming pagpapasalamat. Tanggapin mo, O Diyos, ang aming pagpupuri. Tanggapin mo, O Diyos, ang aming pag-awit. Tanggapin mo, O Diyos, ang aming pagparito, O Lord. Hallelujah. At nais namin, O Diyos, na kung paano ka, O Lord,
sa God sa amin. Hallelujah, ng tunay na pagsamba, O Lord. Ito ang aming dalangin, O God. Na nawa, O Lord, hallelujah, na ibigay namin, O God, ang harapat na pagsamba sa iyo, O Diyos. Kaya naman, O Lord, aming dalangin sa oras pong to, Lord. Patuloy mong send, O Lord, ang iyong Santong Espiritu sa aming kalagitnaan. At patuloy ka, O God, na maghari, O Lord, na kumilos, O God, sa aming buhay. Lalo pat, O Lord, sa init nito, O Lord, magsisipagtupok, O God, ang mga gawa ng kaaway, ang aming mga kahinaan, ang aming mga kasiraan, O Diyos, at ang narapat na pagpupuri, O Diyos, ay maibibigay namin sa iyo, Lord. Oh, this is our prayer, O Lord, tonight, O God, na maibigay namin, O Lord, ang narapat, O God, na pagsamba sa iyo, O God, sapagkat ikaw ang Diyos, hallelujah, na narapat namin sambahin, narapat namin purihin, O Diyos, sa aming mga buhay. Kaya minsan pa, Lord, luwalhatihin ka, O God, sa iyong magawa, Lord, sa aming mga buhay. Minsan pa, O Diyos, kami rin, O God, ay humihingi, O God, ng kapatawaran sa mga bagay, O God, na nakakapagbigay, O Lord, ng kalungkutan, O God, sa iyong harapan. Na nakapagbigay, O God, hallelujah, ng hindi tama, O Lord, sa iyong harapan. At minsan pa, O God, hallelujah, sa iyong biyaya, O God, sa iyong awat na bago, God, ay patuloy kami, O Lord, na humihingi ng tawad at muling nagpapaayos, O God, sa inyo, O God, sapagkat wala kami magagawa sa aming mga sarili, O Diyos. Pero ngunit ikaw, O God, ay may magagawa, O Lord, sa aming mga buhay. Kaya, O Lord, gaano man kabigat ang aming mga dala, gaano man kabigat ang aming mga pinagdadaanan, O Diyos, pinupuri ka namin, O Lord, pinapasalamatan ka namin, O Diyos, sapagkat, Lord, we believe, hallelujah, ikaw ang nariyan, Lord, para patuloy kaming ibangon, para patuloy kaming ayusin, O God, at patuloy, O Lord, na makalakad, O God, sa iyong biyaya, O God. Walatiin ka sa gabing ito, O God, at patuloy naming dalangin, O God, ikaw, O God, hallelujah, ang patuloy nawa naming mapuri, patuloy naming maluwalhati sa gabing ito, O God. Samahan kami, O Lord, sa aming paggawitan, maging, O Lord, sa aming mga panalangin, at sa aming mga pakinig, O God. Samahan nawa kami, O Lord, ng iyong Santong Espiritu, O God, upang, O Diyos, ang harapat, O God, hallelujah, na dahilan kung bakit kami narito, O God, na siyang mangyari, O Lord. Walang iba, O God, kundi purihin ka, kundi sambahin ka, tubalatiin ka, O God. Kaya hallelujah, salamat sa lahat. Sa inyo na po namin pinagkakatiwala ang lahat. Pagpalain mo, O God, ang iyong gawain, ang iyong munting lingkod, O Lord, na gagamitin, O God. Patuloy ka, O God, na mangusap, O God, sa iyong iglesia, O God, sa iyong mga kapatahan, O God, na nangangailangan, O God, ang iyong mga salita sa ikakalakas at ikakatibay, O God, ng bawat isa, O Lord. Purihin ka sa gabing ito, sambay ka, O God, ng iyong mga kabataan at ang bawat, O Lord, na mga kapatid namin parito pa lamang at nasa kanilang mga tahanan, O God. Patuloy yung pong ingatan, pagpalain, O God, at samahan din, Lord, sa kanilang hallelujah kinalagyan, O God. Sa iyo namin binabalik ang mataas na kapurihan at pagpapasalamat sa inyong pong dakilang pangalan. In your mighty name, Christ Jesus' name. Amen, amen. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin natin, Panginoon. Salamat sa kanyang mga gawa. Hallelujah. Tunay na maraming ginawa ang ating Panginoon sa ating mga buhay. Amen. Hallelujah. Naniwala ba tayo maraming ginawa ang ating Panginoon? Amen. Kaya narapat lamang tayo magpuri sa Kanya. Amen. Narapat lang tayo magdiwang sa Kanya. Amen. Awit natin minsan pa sa oras to. Celebrate Jesus. Hallelujah. Pakita natin, hallelujah, sa harapan ng Panginoon na nagidiwang tayo sa Kanyang ginawa. Amen. Sa ating mga buhay. Glory, hallelujah. Pakita natin, nagpapasalamat tayo sa Kanya. Celebrate Jesus. Celebrate. Hallelujah. Celebrate Jesus, celebrate. Yes, hallelujah. Praise God. Celebrate Jesus, celebrate. Hallelujah. Celebrate Jesus, celebrate. He's risen. He is risen. He is risen.
Ipagdiwang natin magawa ng ating Panginoon. Hallelujah! Celebrate! Celebrate, Jesus, celebrate. Hallelujah! Hallelujah! Celebrate, Jesus, celebrate. Hallelujah! Celebrate, Jesus, celebrate. Hallelujah! Celebrate! Celebrate, Jesus, celebrate. He's risen! Praise God! He is risen, man! He is risen, and He lives forevermore. Praise God! Hallelujah! He lives forevermore. Thank you, Lord. Hallelujah! He is risen. Come on, celebrate the resurrection of our Lord. Celebrate, isa pa. Celebrate, Jesus, celebrate. Hallelujah. Bakit natin sa Panginoon, nagpapasalamat tayo. Hallelujah, sa kanyang magawa. Hallelujah. Celebrate. Hallelujah. Celebrate, Jesus, celebrate. Hallelujah. Celebrate, Jesus, celebrate. He's risen. He is risen. Hallelujah. Oh, thank you, Lord. You are risen, oh God. You are alive. Hallelujah. Purihin ka, oh God. Hallelujah. He is risen. He is risen. Come on, celebrate. Come on, celebrate. Come on, celebrate. Come on, celebrate. Come on, celebrate the resurrection of our Lord. Great and mighty, praise God. Great and mighty is the Lord our God. Great and mighty is... Totoo ba yan, church? Hallelujah! Praise God! Salamat, Panginoon! Lift up your banner, let the anthems ring. Praises to our King. Great and mighty is the Lord our God. Great and mighty is, great and mighty. Great and mighty is the Lord our God. Totoo ba yan? Hallelujah! You are great and mighty, Lord! Hallelujah! Great and mighty is the Lord our God. Great and mighty is He. Man! Lift up your banner and the anthems ring. Praises to our King. Great and mighty is the Lord our God. Praise God! Great and mighty is He. Great and mighty is He. Hallelujah! Great and mighty is He. Hallelujah! Great and mighty is He. Praise God! Robing glory, great and splendor, great and mighty is He. Great and mighty is He. Great and mighty is He. Hallelujah! Great and mighty is He. Robing glory, great and splendor, great and mighty is He. Hallelujah! Because hallelujah! Celebrate His name. Hallelujah! For He has redeemed our lives. He reigns. Hallelujah! Oh, hallelujah! Great and mighty is He. Great and mighty is He. Hallelujah! Great and mighty is He. Growing glory, radiant
celebrate He reigns. For He has redeemed my life. He reigns. Oh, now let's celebrate. Hallelujah. Celebrate Jesus. Celebrate. Hallelujah. Praise God. Celebrate Jesus. Celebrate. Amen. Hallelujah. Celebrate Jesus, celebrate. Thank you, Lord. Hallelujah. Celebrate Jesus, celebrate. Hallelujah. He's risen. He is risen. He is risen. And He lives forevermore. Hallelujah. Oh, thank you, Lord. He is risen. He is risen. Come on, celebrate. Come celebrate, church. Come on, celebrate. Come on, celebrate the resurrection of the Lord. The resurrection of our Lord. Praise God, hallelujah. Praise God, hallelujah. Oh, come and celebrate, hallelujah, the resurrection, hallelujah, of our Lord. Praise God. Salamat, hallelujah, sa ginawa ng ating Panginoon, amen, hallelujah. Kaya tayo, hallelujah, sinabi sa awit, magdiwang tayo, amen, sa kanyang mga gawa, amen, hallelujah, hallelujah. Sapagkat walang makakapantay, hallelujah, ng ginawa ng ating Panginoon sa ating mga buhay, amen. Wala siyang katulad, hallelujah. Walang makakatapat, hallelujah, sa iyong kabutihan, O Diyos, hallelujah. Kami Sampa Church, hallelujah, patuloy tayo mawit, hallelujah, for you alone deserve, hallelujah, all glory, hallelujah. You deserve all glory and honor, O God, hallelujah. Isang pawit natin sa simula, mga kapatid, hallelujah. God's my heart, the sword, my helping times. Oh, yes, Lord, totoo po ito, God. Hallelujah. You are the hope that leads me, oh, yes, Lord, and leads me to my knees. Isa pa, you are the peace, hallelujah. The peace that guides my heart, Lord, my helping time, so near, Lord. You are the hope, hallelujah, the hope that guides me, oh, hallelujah, and brings me to my knees, hallelujah. For there I find you waiting, praise God, and there I find relief. Oh, glory to you, God. Purihin ka, O Diyos, hallelujah. Oh, my heart, I worship, and unto you I sing. Salamat sa iyo, God. Hallelujah, hallelujah. Oh, glory, hallelujah. I adore you, for you I love to see your face. For you alone deserve all glory. Alone deserve all praise, Lord. Hallelujah. You deserve all praise and honor, O God. Sa iyong kabutihan, sa iyong katapatan, O God. Hallelujah, hallelujah. Oh, we
isang pa-awitin sa Tagalog, mga kapatid. Ikaw ang aking kanlungan, O Diyos. Ikaw ang aking kanlungan, Yes, Lord. At kapayapaan. Totoo ba yan, mga kapatid? Hallelujah. Ang dulot mo ay pag-asa. Yes, Lord. Doon ko'y pagsamba. Pasali naglalaho, Lord, sa oras, hallelujah, na kami nasa iyo, God. Oh, nawalatin ka. Tagpo, hallelujah. Ang buong puso at buhay sa'yo ialay, sa'yo iaalay. Diyos, ikaw nga'y karapat-dapat. Yes, Lord, hallelujah. Oh, purihin ka, hallelujah. Dakila, alay sa'yo, aming Ama. Diyos, ikaw nga'y karapat-dapat, pag-alayan ng pagsamba. Tanging hangarin, Yes, Lord, ay ikaw ay sa... Hallelujah, sa uling pagkakataon. Diyos, ikaw ay karapat-dapat. Hallelujah. Ikaw karapat-dapat. Hallelujah. Oh, Lord. Hallelujah. Dapat pag-alayan ng pagsamba. Yes, Lord. Pagmamahal at pagdakila, alay sa'yo, aming Ama. Diyos, ikaw nga'y karapat-dapat, pag-alayan ng pagsamba. Tanging hangarin, Yes, Lord, ay ikaw ay sambahin. Tanging hangarin, hallelujah. Oh, ito ang aming tanging hangarin ng Diyos. Hallelujah. Yes, Lord. Ay ikaw ay sambahin. Praise Lord. Palakpakan natin ating Panginoon na mabuti. Hallelujah. Oh, hallelujah. Isang malakas, hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin natin Panginoon. Hallelujah. Tunay, hallelujah, na karapat-dapat na purin at sambahin ng ating Panginoon. Amen? Hallelujah. Oh, salamat sa Panginoon. Amen. Sa walang, hallelujah. Hallelujah. Pagtatagal, tayo dadako na sa mensahe natin Panginoon. At bago ang lahat, kung tayo ay may mga prayer requests sa gabing ito, patuloy nating ibigay, hallelujah, sa oras to. Amen. Malaya tayong sulat sa mga papel at bigay natin sa ating mga mahal na kapatid natin prayer request. At sa ating mga mahal na kapatid na nasa mga tahanan, maaari nyo lamang i-comment sa comment section na ating mga prayer request at sama-sama ating dulog sa Panginoon. Amen. May magagawa ang Panginoon sa gabing ito. Naniwala ba tayo dyan, mga kapatid? Amen. Hallelujah. Bago tayo ibigay sa ating mga kapatid, awitin natin, hallelujah. Ang awitin na nagsabing, hallelujah. Puspusin mo, hallelujah, ng iyong spirito, hallelujah. Oh, ito bang nihanasan ng ating mga puso sa oras ito? Hallelujah. Patuloy tayong langsan, hallelujah, ng ating Panginoon. Hallelujah. Punuin, hallelujah, sa gabing to, hallelujah. Hallelujah. Patuloy tayong manalangin sa Panginoon habang tayong maawit, hallelujah.
puspusin mo ng iyong Espiritu. Yes, Lord. Oh, puspusin mo kami, oh God. Hallelujah. Nasa iyo ang kalakasan ko, langisan mo ang puso ito. Langisan pa, hallelujah. Langisan mo, hallelujah. Oh, langisan mo. Hallelujah. Brother Tim, hallelujah. God bless you. Ang puso ito. Puspusin mo ang iyong Espiritu. O Diyos, nasa iyo. Hallelujah. O Diyos, nasa iyo ang kalakasan ko. Langisan mo, yes Lord, ang puso. Sa huling pagkakataon ay ating buwitin. Langisan mo ang puso nito, Diyos. Yan ang langin sa mga sandaling ito. Langisan mo ang puso nito. Hugasan mo, linisin mo, Diyos. Puspusin mo ng iyong Santong Espiritu sa mga sandaling ito. Hallelujah. Ang iyong Espiritu. O Diyos, nasa iyo ang kalakasan. O Diyos, nasa iyo ang kalakasan ko. Langisan mo, yes, ang puso ito. Yes, Lord. Yes, Lord Jesus. Yan ang aming dalangin sa mga sandaling ito. Tapukot manalangin. Mahabagin namin, Diyos, sa mga sandaling ito ay kami malapit. Katulad ng aming inawit, O Diyos, bayan mo na aming mga puso ay malangisan sa mga sandaling ito. Linisin mo, hugasan mo, O Diyos, sapagkat ang aming mga puso, tulad ng sabi sa banal na kasulatan, ay madaya. Maraming mga kahina, maraming mga pagkukulang na nagagawa ang sisidlan na ito. Pero, O Diyos, sa mga sandaling ito, ang aming dalangin, bayaan, punuan mo ng langis mo, ng iyong Santong Espiritu, ang aming mga puso. Maging handa kami sa iyong mga salita sa mga sandaling ito. O Lord, sa mga nakalipas na araw, punong-puno ng mga bagay sa sanlibutan ng aming mga buhay, na-expose kami sa labas. Pero right now, at this moment, Lord, bayaang ang aming dalangin, puspusin mo ang aming mga puso ng iyong presensya, ng iyong mga salita. Bayaan, O Diyos, ikaw mo siyang madakila sa aming mga buhay. Ikaw ang siyang maluwalhati, O Diyos, sa mga sandaling ito. Sa mga sandaling ito, O Diyos, bayaan anumang mga guilt, anumang mga karumihan, anumang mga hindi karapat-dapat na kaisipan sa aming mga puso, O Diyos, ay bayaan mahugasan, at ikaw lamang siyang madakila sa aming kalagitnaan. At bayahan anumang mga hadlang na pilit ginagawa ng dyablo ay mawasak sa mga sandaling ito. At ikaw ang siyang madakila sa iyong mga bataan, Diyos. Ikaw ang siyang mapurihan. Bayaan sa mga sandaling ito, isugo mo ang iyong Santong Espiritu upang maglinis, upang magpadalisay, upang maglangis sa aming mga puso, Panginoon. At bayaan ikaw lamang po ang siyang madakila sa aming kalagitnaan. Ang aming tanging dalangin, O Diyos, bayang gabayan mo kami sa iyong mga salita. Wala po kami magagawa, Lord. Personally, wala akong magagawa. Ang aking mga naihanda, O Diyos, ay pangbasahan lamang kukumpara sa iyong mga kabutihan sa aming mga buhay. Pero bayan, O Diyos, gabayan mo kami sa mga simpleng mga pangungusap na ito, Panginoon. Ikaw, O Diyos, ang siyang mangusap. Magsalita ka, O Diyos. Paunawa mo ang mga bagay na nais mong sabihin. Madakila ka, isugo mo ang iyong Santong Espiritu, ang Espiritu ng pagkaunawa ay bigay mo sa bawat isa upang sa ganong mga ito, Diyos,
mula sa pinakabata hanggang sa pinakamay edad sa dakong ito, hanggang sa mga nakikinig through our live stream, abayaan ang spirito ng pagkaunawa, ang one spirit, one accord, one mind. Ay ikaw, O Diyos, ang siyang lamang aming madakila at maluwalhati. At ikaw, O Diyos, ang siyang aming makausap at marinig sa mga sandaling ito. Pagpalain mong bawat isa ng mga nandito na handang tumanggap ng mga salita, Panginoon. Gabayan mo po kami hanggang sa aming pagkatapos mamaya, Panginoon. Ikaw lamang siyang madakila, ikaw lamang siyang maluwalhati. Binabalik po namin sa iyong kapurihan at pagdakila at pasalamat sa tangi at banal na pangalan ng aming Panginoong Kristo Jesus. Maaari ba natin sabihin ng Amen? Maaari ba natin sabihin Praise the Lord, mga kapatid? Palakpakan natin, Panginoon. Purihin ang ating Panginoon at malayo na po tayo makakapag sa mga sandaling ito. Okay. Isang magandang gabi ang aking pagbati sa bawat isa at salamat sa panibagong araw, panibagong pagkakataon na makabahagi sa inyo. At bagaman sa mga nakalipas na araw ay yung aking schedule ay very tight, very busy. Pero salamat sa biyaya ng Diyos na we are still standing strong. At tunay na pinalakas tayo ng ating Panginoon sa bawat araw. Amen po ba, kapataan? Tunay nga ng Diyos ang siyang naggagabay sa atin. At kahit nasa ang karamihan sa atin ay nasa tahanan lang, ay mabuti ang Diyos. Patuloy na mabuti ang Diyos sa ating mga buhay. Karapat dapat nga siyang papurihan sa mga sandaling ito. At nawa sa mga sandaling ito ay meron tayong mindset o desire na magpuri, magpasalamat sa ating Panginoon. Kung maaari nga lang ay bibigyan ng pagkakataon ng ilang mga palutuo, pero dahil sa ilang mga constraints sa oras, dahil sa mga susunod na panahon ay pwede natin pag-usapan kung paano i-adjust ang ating schedule. Although, nainiwala ako na kayo ay patuloy na pinag-apalan ng Diyos. At salamat sa ating Panginoon na patuloy na nagbibigay blessings sa inyo, mga kapatid. At tunay nga na sa Diyos mawi ang kapurihan, pagdakila. At bayaan sa mga sandaling ito ay let's enjoy the presence of the Lord. Yung mga bagay na pag-uusapan natin ay sa Diyos mawi ang kapurihan, pagdakila. Okay. So, not much time left, pero pag-usapan natin yung actually yung series natin na pinag-usapan, which is Built for Glory, Made to Last. Although ngayon ay parang ikaw lang part. Nung first natin pinag-usapan ito, pinag-usapan natin kung paano tayo nilikha o ginawa for the glory of God. Hindi para sa ating mga sariling katanyagan o sariling kadakilaan. Bagkus tayo ay ginawa ng Diyos, tayo ay nilikha ng Diyos para sa Kanyang kaluwalhatian. Okay? So yung ating mga bagay na pinaperform, nabanggit ko nga last time, yung ating mga bagay na ginagawa, yung mga mabubuting bagay na inyong mga ginagawa, mga mabubuting asal na inyong pinapakita, mga magandang virtues, values, yung mga magandang pananalita, yung mga magandang panonood, pananamit, ito ay hindi para sa ating kaluwalhatian o para sa inyong kaluwalhatian, kundi ang nadi-display dyan ay ang kaluwalhatian ng Diyos. Okay? At gusto ko maunawaan ninyo yun, mga kapatid, na tayo ay inilikha ng Diyos, just like binasa natin nung previous Friday, just like a jar of clay. At dun sa jar of clay na yun, although hindi siya mainam tignan dahil paso nga at clay at earthen vessel, mas mainam tignan yung mga ginto, silver, or platinum, diamond, etc. Pero tayo ay, sabi dun sa Hebrews, kung di na kamali, ginawa tayo as jars of clay at yung treasure ay inilagay doon. Ang salita ng Diyos ay inilagay sa inyo para ang kaluwalhatian ay hindi mapunta sa inyo, sa atin, kundi ang kinauwian ng kaluwalhatian, ang glory ay sa Diyos. At napakainam din makita, mga kapatid, na
kung ang Diyos ang siyang nasa atin, kung paano siya naitataas, niluluwalhati, ang sabi sa kanyang mga salita, kung paano siya iniangat, ay tayo rin naman ay sama niyang iaangat. Okay. So, I hope na unaman ninyo at proceed tayo sa ikalawang kaisipan ngayon, which is made to last. So, kinuha natin yung concept o yung series na ito sa Isaiah chapter 43 verse 1. Gusto kong basahin natin ulit yun. Kaya di ko na kayo pinatayo dahil binasa na natin to previous sa Friday. Pero I want to read this once again. Just for the sake na ating mabalikan o ma-refresh sa atin. Chapter 43 ng Isaiah, verse 1. Again, babasahin ko sa New King James Version. Now thus says the Lord, who created you, O Jacob, and he who formed you, O Israel, fear not, for I have redeemed you. I have called you by your name, and you are mine. When you pass through the waters, I will be with you, and through the rivers they shall not overflow you, and when you walk through the fire you shall not be burnt, nor shall the flame scorch you. For I am the Lord your God, the Holy One of Israel, your Savior. I gave Egypt for your ransom, Ethiopia and Seba in your place. Since you were precious in my sight, you have been honored, and I have loved you. Therefore I will give men for you, and people for your life. Fear not, for I am with you. I will bring your descendants from the east and gather you from the west. And I will say to the north, give them up, and to the south, do not keep them back. Bring my sons from afar, and my daughters from the ends of the earth. And everyone who is called by my name, whom I have created for my glory, I have formed him, and yes, I have made him. So dito natin kinuha yung kaisipan at pinunta natin yung previous Friday, yung idea na tayo ay, kinuha sa verse 7, tayo ay nilikha or we are formed for His glory. We are created, tayo ay nalalang sa mundong ito for the glory of the Lord. And we have this great great privilege na tayo, sa kabila ng ating mga buhay, katulad nga ng inawit kanina, kung sa ganong karami ng ating mga pagkukulang, shortcomings, kasalanan, sa ganong karaming natin alam na mga bagay sa salita ng Diyos, and yet, what a privilege na tayo ay tinirhan ng Espiritu Santo. Na tayo ay ginagamit ng Diyos para ma-display ang kanyang kaluwalhatian. Nakuha nyo? Isipin ninyo na, imagine na tayo ay, of course, by all standards na pwedeng ilapat ng mga tao, hindi tayo karapat-dapat. But in Christ's standard, sa standard na nilagay ng ating Panginoong Kristo Jesus, tayo ay ginawa niya na karapat-dapat. At tayo ngayon ay pinanahan niya ng kanyang kaluwalhatian, ng kanyang glory to be displayed in us. Ito ay para ma-display. Yung kaluwalhatian ng Diyos ay para ma-display sa inyo. Okay. So dahil tayo ay ginagawa para sa kanyang kaluwalhatian, napakainam din na makita natin na tayo ay binild, hindi lang basta binild for His glory, kundi itong pagtatayo ng ating Panginoon, itong pag-build niya sa atin, o pag-create niya sa atin, o yung pagpapa-improve niya, pagpapalago niya sa inyo, ng inyong mga pananampalataya, ng inyong mga ideas, ng values na nakukuha ninyo, kung paano kayo manamit, paano kayo magsalita, yung mga improvements na nakukuha ninyo, it is good to see, or mainam na mapakinggan, na ito ay maglalast hanggang sa dulo. Ito ay nilikha ng Diyos para sa inyo, hindi upang sa isang araw lang. Ito ay preparation, sabi nga natin, hanggang sa dulo.
Itong ating mga ginagawa, we practice these things. Of course, we know for the glory of God, these are the things na pag-prepare, paghahanda sa atin hanggang sa dulo. Hindi to one-time, big-time job opportunity lang. Hindi to opportunity o privilege na isang beses lang. No? Halimbawa, sa ating, sa mga pangulo, meron lamang silang 6 years, kung di ko kamaliin na term. At itong, yung ipag-training sa kanila, yung mga bagay na pinagkakalob sa kanila, yung rewards, o should I say, yung mga nakukuha nila dahil sila ay pangulo, yung mga privileges na nakukuha, it is only for those 6 years. Diba? Yung kanilang sahod ay, syempre, kung kailan sila pangulo, doon lang nila makukuha. Hindi na sila sahod ng pang-pangulo kung tapos na yung 6 years nila. Okay? Pero itong mga bagay na ating ginagawa, hindi lamang to for 6 years. Hindi lamang to for 1 year. Yung mga nakukuha ninyo, nag-gain ninyo na more wisdom, yung mga nag-gain ninyo na mga pagkaunawa sa salita ng Diyos, mga bagay na dapat gawin at hindi dapat gawin, yung mga values na nakukuha ninyo, hindi yan for a month or for 6 years, for 1 year. Hindi yan for a lifespan na ikaw na sa youth ministry. Kundi ito mga kapatid, ay hanggang dulo. Sa mga pag-ibig ng Panginoon, it is up until the end. And I want you to see that habang pinag-uusapan natin yung kaisipan na built for glory, made to last. Okay. To give a context, binasa natin yung Isaiah. So mag-focus tayo sa kaisipan ngayon sa made to last, sa second part. I don't know kung matutulungan pa natin, pero who knows? God only knows. Kung ang Diyos ang magdudugtong pa ng ilang mga kaisipan, and then we shall see. Pero for now, let's talk about made to last. Okay? So binasa natin yung Isaiah na familiar tayo, especially sa mga tayo lahat. Of course, tayo nagbabasa ng Bible. Diba? Nagbabasa tayo ng Bible. Diba? So, mga Christians ay familiar na ang book of Isaiah it is from the Old Testament. Okay? At ang Old Testament, or specifically yung book of Isaiah, sinulat ito around 740 before Christ, BC. Or 680 BC. So around sa ganung kaisipan, dahil yung book of Isaiah hindi lamang yan isang sulatan, ni Isaiah na from chapter 1 to chapter 63, So hanggang doon sa dulo ng chapter, hindi yan isang sulatan lang ni Isaiah. So yung buong maraming mga tao nang lumipas, sinusulat niya yung prophecies, yung kanyang mga hula na pinapakita ng Diyos. So, from around 740 BC daw, hanggang 680 BC, sinulat ang book of Isaiah. At kung kukumpitin natin, that's around, ilang years ago? 2000, buti may kopya ako, kinumpit ko na siya, so hindi tayo kopya. So, 2,761 years ago. So around 2,760 years ago ay sinulat itong book of Isaiah. So isipin niyo, kung compare natin sa time ni Jesus, which is from 0 AD, 0 Domini, hindi after death. 0 AD, after death agad, kakapanganak nga lang. Anyway, so 0 AD, from time of Jesus, so 760 years yung nakalipas. At ngayon sa panahon natin, 2,761 years. In short, sobrang tagal na. Right? Sobrang tagal na ng pagkakasulat nitong Isaiah. At imagine this, no? Isipin ninyo to, 7 years ago, halimbawa, that is
2014, January 15. 7 years ago. Nakatandaan niyo pa ba kung ano yung ginawa ninyo? Brother Sam, ano yung kinain mo nung January 15, 2014? Natandaan mo ba yung dinner niyo? Ano ka ba ng college? High school? So, natandaan niyo pa ba? Unless birthday mo yun, or may nangyaring some major event sa buhay mo, so di mo na matandaan, right? Yung 7 years ago pa lamang, hindi mo na siya, hindi mo na siya kasama, hindi mo na matandaan kung ano man nangyari. Yung memories mo around 5-7 years ago ay, actually, kahit 1 year ago, kahit nga kahapon or kahit isang araw, di ba? May mga ilan sa atin na merong mga very short-term memory. So, yung mga nangyari lamang sa mga isang buwan, isang taon, o 7 years, hindi na natin madala sa present, hindi natin matandaan, how much more pa kaya kung 760 years ago? Nakuha niyo? Lalo-lalo na kung 2,761 years ago. Yung mga idea ng mga tao, yung pananalita, yung pamumuhay ng mga tao is very different kumpara sa ating panahon ngayon, 2,761 years ago. At kaya nga marami nag-question ng mga tao na yung Bible daw ay parang hindi reliable. Sabi nila. This is because na yung reference daw natin, reference sa Bible, so nagdi-dispute sila na itong Bible 2,000 years ago pa yung reference, paano nila naitawid itong Bible sa panahon natin? Nakuha ninyo? Nagkakaroon sila ng skepticism, ng idea o ng kaisipan, ng doubt. Nagiging skeptic sila na how come itong reference mo bilang Kristiyano, dahil naniniwala tayo na reference natin ay banal na kasulatan, right? Bilang Kristiyano, ang ating mga pinaniniwalaan, ang mga pangako ay nabasa natin sa banal na kasulatan. So merong mga scholars na nagdi-dispute na parang hindi naman natin reliable yan because 2,000 years ago pa yan. Nakuha ninyo idea? Especially nung sa panahon pa ni Moses, nung sinulat niya yung Pentateuch, Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, mas matagal na yun na panahon. You see, kaya nagkakaroon yung mga tao ngayon, especially sa panahon natin, ng skepticism, ng doubts, na hindi naman talaga reliable or hindi talaga totoo sinasabi nila ang Bible. Okay? That is because lumipas na ngayong matagal na panahon, very old, very outdated, at sinasabi nila, paano nyo na-verify na the Bible is true? Diba? Paano may verify? 2,000 years ago pa yan. You see? Of course, dati hindi naman nailagay yan sa Google Drive or sa flash drive or sa inyong mga storage. Hindi yan, yung Bible, hindi naman yan email or pinost sa internet, sa Facebook para pag may memories, 1 year, 2 years, nakikita mo. Of course, ang banal na sulatan, way back 2,000 years ago, actually wala pang ang papel noon. So ang pinagasulatan, especially ng Bible, is scrolls na from papyrus branches, and then or kaya naman yung mga leather skins ng mga animals. So doon sinusulat ang Bible, ang books. Okay? At sabi nga nila, paano nyo na-verify? Paano nyo nakuha na ito nga, totoo yung pinagkukuhanan niya ng source, ng verification. Isipin niyo kung gaano kahirap i-preserve yung scrolls na yun na sandamakmak. Ngayon, mas mapalad tayo dahil kahit doon sa pinakamalit mong cellphone, pwede ka na magkaroon ng Bible. Sa internet, pwede na may Bible. Sa ating mga papel. Gaano mang kakapal yan o kanipis, pwede na yung Bible. Pero sa panahon nila dati, isang scroll yon, isang book pa lang yun.
No? Isang scroll, isang book. Ilang ba book ng Old Testament? Around 40. 40 scrolls. Yung bit nila. So, paano nila preserve yung Bible? Yun yung debate, yun yung question ng mga scholars. Tila ba yung pag-preserve nito ay nahirap, of course. Dahil sabi ko nga, hindi naman to sa papel sinulat or sa through digital, kundi sa mga parchments or yung animal skin na tinatawag or sa mga papyrus plants. But actually, around 1946, mag-history lang tayo ante. Around 1946, 1956, so may mga tao sa part ng Judean Desert. So nakita nyo na yung old map ng Israel, di ba? Doon sa may bandang west side, sa baba ng Dead Sea, meron doon disyerto. Okay? So, doon sa disyerto na yun, around 1946, may mga shepherd, o may mga tagapag-alaga ng mga hayop, animals. So natagpuan nila itong isang kuweba sa Qumran. Qumran yung pangalan ng Qumran, doon sa around Judea area. So natagpuan nila itong bagay na ito at tinawag ito ngayon na Dead Sea Scrolls. Familiar kayo? Dead Sea Scrolls? Okay, kung hindi pa, ay pag-usapan natin ng konti. So itong Dead Sea Scrolls, basically, nakita nila yung mga books ng Bible. Nakita nila itong mga scrolls na ito na nasa kuweba. So marami siyang kuweba at yung mga scrolls ay nakasalampak lamang doon sa sahig dahil sa ganda ng environment, sa tamang environment, na preserve itong mga scrolls na ito, na up to the point na nung nakita nila yung isang scroll or yung mga pares ng scroll, meron sila natagpuan, nakita nila yung halos kompleto na Book of Isaiah. Sa ating minasa, di ba? Book of Isaiah sa isang scroll, nakita nila. Literal, na totoong scroll. No? So nung in-uncover nila, dahil yun ay nakasulat sa Hebrew of course, in-uncover nila, nabasa nila na ito ay Book of Isaiah. Ito ay Book of Genesis. Ito ay Book of Deuteronomy. Book of Chronicles. Isipin niyo, around 1946 yun. At itong mga taong ito ay natuklasan nila na ito ay mga Hebrew Bibles. Hebrew scrolls. Itong mga scrolls ito ay nag-contain ng fragments ng Old Testament. Sabi doon, maliban daw sa Book of Esther. So lahat ng Old Testament books, isipin niyo, from Genesis to Malachi, maliban doon sa Book of Esther, natagpuan nila. Parts ng fragments ng mga book. So pwede niyo i-search yan kung ano yung mga nakita nila. Dead Sea Scrolls. At actually, hindi lamang basta yung mga nakita rin nila yung mga Apocrypha books. Kung familiar kayo, yun yung mga tinatawag na non-canon na books. O ibig sabihin, yung mga hindi inilagay sa Hebrew Bible, sa Bible natin ngayon. Pero matagpuan siya, pero religious writings din siya. Yung ilan matagpuan natin sa Catholic tradition, yung mga books of Book of Enoch, Book of Jubilee, so yung mga ganong mga books. At meron din natagpuan ng mga commentaries. Sabihin nyo, commentaries ng mga Bible. Kung familiar kayo sa commentaries, yun yung, alimbawa, definition niya ng Genesis 1:1, ganito yung parang definition niya, ibig sabihin niya. So yun, nakita nila, natagpuan nila. Actually nga, dun sa Dead Sea Scrolls, hindi lamang nakatagpo rin sila dun ng mga rules, buhay ng isang ganitong grupo. Meron ditong treasure map. So kung gusto nyo tignan, ma-search sa internet, may treasure map doon. At balita nga rin, hindi pa raw nakukuha yun, treasure. Pero ayun. So yun, sinabi ko lang. At ayun, so yung Dead Sea Scrolls na ito, before natuklasan nila o upon further study, itong mga scrolls na ito ay sinulat
around 100 BC. Okay? 100 BC. At itong mga scrolls na ito ay pinaginalaan na inilagay sa kuweba ng mga Essenes. So that kung gusto niyo pag-usapan history, pwede some other time siguro. Pero itong mga grupo na ito ay nilagay nila itong scrolls dahil nalalaman nila yung Rome susugod dun sa Jerusalem. At nagtumakas itong grupo na ito ng Hebrew. At itong mga scrolls ay dala-dala nila at nilagay nila sa kuweba. Dahil sa takot o sa pangamba na, of course, lahat yung literature o yung legacy ng Jerusalem, yung mga libro, yung mga Bible, baka sunugin ng Romans. So kanilang itinago ito, itinabi ito sa mga kuweba at yun, natuklasan siya around 1940s. At yung mga kapatid, yun ay, laking kuweba. Isang malaking patunay na ang Old Testament ay hindi gawa-gawa lang ng sino man. Yung Dead Sea Scrolls, yung mga scrolls na natagpuan nila dito sa lugar na ito, ay isang malaking patunay na from way back history, around 100 BC, 2,000 years ago na sa atin, lumipas yung, 2,000 years from 1940s, 1950s, natagpuan na itong scrolls na ito, isang malaking patunay o ebidensya na ito ay totoo. Ng Bible ay tunay. Nang pinagbabasihan natin, of course, hindi naman nakasulat talaga sa English ang Bible, ito ay nakasulat sa Hebrew at Greek. Pero yung chinek nila translation, no, tama, parehas, tugma-tugma. Kasi nagpapatunay na yung ating binabasa, yung ating nakikita, ay totoo. Nakuha ninyo? So hindi ito haka-haka, ginawa lang ng tao around 1900s. No, hindi ito pinagpasa-pasa lang na balita, na rumors. May mga ebidensya na nagsusupport na ito'y back 1,000, 2,000 years ago. No? May mga patunay. May ebidensya. At actually, maganda yung history niyan. Pwede natin pag-usapan sa mga susunod or sa mga sharing. Pero maganda na makita ninyo. Kung gusto niyo search, pwede niyo search yung storya na ito. So, see? At kung ikaw Kristiyano, at nagkakaroon ka, may mga tanong sa'yo ng mga kaibigan mo na agnostic, atheist, parang hindi naman totoo yung banal na kasulatan, itong archaeological na finding ay isang malaking patunay o ebidensya na ikaw ay hindi naniniwala sa kuro-kuro o sabi-sabi o relay lang na pananalita, kundi meron 2,000 years ago, meron ng ebidensya na nagsasabi, ito'y tunay ito. Totoo ito. Inabasa natin, that is from 1,000 years ago, ay nabasa natin ngayon, the same. Hindi ba kayo natutuwa doon, mga kapatid? So hindi tayo naniniwala sa mga kuro-kuro lang, kundi it is true. Ang salita o ang Bible ay na-preserve. Yung mga books of the Bible ay na-preserve. At actually, nag-i-inline nga yan sa sinabi ni Jesus sa Matthew 24, verse 35. Ang sabi doon, heaven and earth will pass away, but my words will by no means pass away. Although alam natin ang context niyan, kung mabasahin natin ang konteksto niyan, babasahin sa taas, tinutukoy dito ni Jesus na yung watch the fig tree, kapag ito ay yumabong na o nag-sprang forth na, naalala ninyo yung preaching last Thanksgiving, kapag ito nag-sprang forth na yung fig tree, alam nyo na malapit nang dumating yung panahon. At ang konteksto ng ating binasa dito ay, ibig sabihin, hindi lilipas yung panahong ito hanggang hindi nangyayari yung mga hula, yung kanyang mga salita. This generation shall not pass, sabi doon sa taas, hanggat hindi nangyayari yung mga bagay na sinabi niya. Okay? At alam na natin, Israel ay nag-sprang forth ng kanyang leaves, naging maunlad na, nabasa natin, napakinggan natin nung
nung previous Sundays ago na ang Israel ay technologically advanced. Marami na silang nagawa, inambag sa science, sa military, and so on and so forth. And that is true. Because sabi dun sa verse 35, hindi, ang kanya mga salita ay hindi lilipas. At pwede natin ilidaan, literally, no? Yung Bible, nagkaroon ng paraan ng Diyos para sa panahon natin, 2,000 years ago, ay mabasa natin. Dahil para natin malalaman yung kanyang mga salita ay hindi lilipas kundi natin nabasa. Diba? Anong salita yun, Panginoon? Wala naman ako narinig, wala naman nabasa. Pero purihin ng Diyos, wala nagkataon sa mundong ito. At nakarating sa ating panahon, 2,000 years ago, 3,000 years ago, itong mga salita ng Diyos. Nababasa natin. Patunayan natin ngayon na ang kanyang mga salita ay hindi pas. Nabasa tuloy natin ngayon na sa kanyang mga latay tayo nagsigaling. Nabasa natin ngayon tuloy na siya ay Jehovah Jireh. Hindi ito konsepto lamang ng tao, kaisipan lamang ng tao na pinapakain sa inyo. Kundi nababasa natin, all throughout the generations na lumipas, nakarating sa atin. This is the God. And His words will by no means, sabi sa verse 35, will by no means pass away. So na-appreciate nyo ba yung mga hawak ninyo na Bible? It's because ages ago, yan ay pinreserve. Maraming mga namatay para i-preserve lang ang banal na kasulatan. Dahil dati hindi naman talaga widely known, especially nung panahon ng Romans, hindi naman talaga acceptable na ikaw ay sumusunod kay Kristo sa kanilang culture. Yan ay pinreserve, pinagbuwisan ng mga buhay ng mga martyrs, ng mga lingkod ng Diyos, just to reach ang ating panahon. Aren't you glad, mga kabataan? You see? For a couple of millennia ay nakaabot sa atin. Literally, yung mga salita ay hindi lumipas. Ating sa ating buo. Isipin nyo lang kaya kung yung Dead Sea Scrolls yung ng salita ng Diyos, mga kulang-kulang. Isipin nyo kung yung Bible niya may mga fill in the blanks. Kulang-kulang na words or kulang-kulang na mga part. Dahil yung Dead Sea Scrolls, may mga punit-punit na siya na part. Hindi rin nakasurvive yung iba. At may mga parts lang natira. Kung yung Bible natin ganun, marami talagang hindi maniniwala kasi kulang-kulang. Pero purihin ng Diyos, nakarating sa atin ng buo, ng kompleto. Way back 3,000, 2,000 years ago. Purihin ng Diyos. At pupunta tayo sa ating pinag-usapan. So, mahabang intro. Pero yun yung pinaka-story na gusto kong drive. Dahil yung mga gawa ng tao, o lahat ng bagay na gawa ng tao ay hindi umaabot hanggang dulo. Nothing built by humans are made to last. Kung familiar kayo sa seven ancient wonders of the world, familiar ba kayo doon? So sa ilan ng mga mahilig sa mga ganyan, alam nyo ba na isa na lamang yung natitirang 7 ancient wonders of the world? At yun yung Pyramid of Giza sa Egypt. Out of 7 na maganda raw ng mga infrastructures ng paggawa ng mga tao, isa na lang natira. At yung pyramid nga sa Egypt, hindi na siya katulad daw ng dati. Ina-expect nila, by definition daw dati, kulay puti yun. Limestone made na kitang-kita sa malayo. Pero ngayon, pag nakikita niyo pag search niyo yung Pyramids of Egypt, kulay brown na sira-sira. Diba? So, ano man magawa ng tao ay hindi nagtatagal. Buildings, mga infrastructures, hindi ito nagtatagal. Naisira ito ng nature, naisira ng kapwa niya tao. Ito ay naisira. Even if itong halimbawa yung pyramids ay para inilikha para sa kaluwalhatian ng sino man, of course, kung matandaan ninyo or kung familiar kayo, yung mga pyramids yan ay ginagawa nila mga catacombs o yung mga libingan ng mga pharaoh and so on. At para maluwalhati yung pharaoh doon, no, sa panahon nila, para
Pag mas malaking pyramid, mas maganda yung kinalalagyan ng Pharaoh. Wow! It is made for glory para sa kanino man o para sa anuman, para sa anong civilization, pero hindi ito nagtagal. Yung mga tao ngayon, gumagawa sila ng mga mataas na structures, na buildings. It is made for the glory of their country. Mas mataas ang building namin. Familiar ba kayo sa pinamataas na building ngayon? That is Burj Khalifa. So, yung building na yun, mas mataas yung building namin. Pero hindi yan nagtatagal. Kung lumipas man ang 1,000 taon, kung mayroon pa, kung hypothesis lang, kung lumipas 1,000 taon, hindi yun magtatagal. Nagiging kaluwalhatian yun para sa tao, para sa isang bansa, sa araw na yun, pero hindi nagtatagal. Pero yung mga kapatid, binasa natin kanina, yung mga salita ng Diyos, which is made para ma-manifest ang kaluwalhatian ng Diyos. Diba sabi nga natin, nabasa natin ngayon yung kabutihan ng Diyos, yung kagandahang loob ng Diyos, yung mga storya way back 3,000 years ago, kung paano ang Israelites nilid ng Diyos out of Egypt to the promised land. Nakikita natin yung kaluwalhatian ng Diyos in all of its glory. So nilikha ang banal na kasulatan ng kanyang mga salita to show, to make manifest ng kaluwalhatian ng Diyos. At ang binasa natin kanina, ang mga salita ng Diyos ay hindi lilipas. Kaya ito ay isa sa mga malaking, ito yung pinakamalaking factor, kaya nakaabot sa atin ang banal na kasulatan, ang Biblia. It is because ang kanyang mga salita, nabasa natin, ay hindi lilipas. At nakaabot sa ating panahon ngayon, kung ang mga gawa ng tao, kung ang mga pang-glory lamang ng tao ay hindi nagtatagal, pero purihin ng Diyos ang kanyang mga salita hanggang ngayon, nagtagal. So I want you to appreciate that. Nang banal na kasulatan na hawak ninyo, it is passed down for generations just to reach you right now. Okay. It is made for His glory. Ang kanyang mga salita, it is made for God's glory. At ito ay nakaabot sa ating panahon. And now what I'm trying to say is, kayo rin naman, di ba napag-usapan natin last Friday, kayo rin naman ay nilikha o ginawa para sa kaluwalhatian ng Diyos. And I'm saying this, brothers and sisters, kayo rin naman ay inilaan para magtagal. Kung paano ang kanyang mga salita ay hindi lumilipas, at dahil ang kanyang mga salita ay nilagay dito sa mga means para mabasa, although bagaman yung literal na papel na pinagsulatan ng Bible ay hindi nagtagal, pero yung salita niya throughout the generations, mula sa scroll hanggang sa papel, even sa inyong mga digital tablet or phone, nagtagal ang salita ng Diyos. Pero mga kapatid, ang sasabihin ko sa inyo sa mga sandaling ito, kayo na nilikha niya para sa kanyang kaluwalhatian, you are made to last. What does that mean? Ibig sabihin nun, nababasa natin ang kanyang mga salita, na tayo, sabi doon, hindi na tayo makakatikim, o ilan sa inyo ng mga nandito ay hindi na makakatikim ng kamatayan. Bagkus, you will spend the time with God for eternity. See? Kayo rin naman mga kapatid ay made to last. You are created, you are built for His glory para ipakita ang kaluwalhatian ng Diyos. Not just for a moment, but you are made to last. Naalala kong pangaral ni Pastor Franco, nabanggit niya yung mga scaffolding sa isang building. Familiar kayo sa scaffolding? Yung mga scaffolding, hindi yan design ng mga building para magstay lang dyan. Pag may nakita ang scaffolding sa isang building, ibig sabihin nun sira or may inaayos. Pero kapag ang isang building ay tinatayo, may mga scaffoldings na ginagawa para tungtungan ng mga carpenters, pero yung mga scaffoldings na yan ay hindi nandyan para magtagal. Inaalis yan. Nakuha nyo? Inaalis yan pagkatapos na yung building para makita yung kaluwalhatian ng building. Right?
Pero mga kapatid, I am glad to say, na hindi tayo scaffolding. Hindi kayo scaffolding. You are the main building. You are the house. You are the temple of God. And that temple is not made by hands. It is made by God Himself. You are the living temple of God. You are created for His glory. At siya na nananahan dyan, who is eternal, kapag nanahan siya sa iyo, you also will be made to last. Praise God. Couple of things na lamang. Oo, totoo na tayo ay, so we can say, or we say na we are made for His glory, and we are built for His glory and made to last. Pero, hindi naman tayo immortal. No? Sabi ko nga, bagaman we believe, we profess na ang ilan sa atin ay hindi na mamamatay pa. We have this confidence, we have this faith. Pero, maganda nga yung pagkakasabi doon, sabi doon, ang ilan sa inyo. Sabi, may mga ilan din na makakatikim pa ng kamatayan. Especially, sa mga ating mga at risk. Okay? So may mga ilan makakatikim din ng kamatayan, may mga ilan din na, kumbaga yung katawan nila ay lilipas. Mawawala. No? At tayo rin naman, mga kapatid, tayo ay, of course, makakaramdam ng pain. Hindi tayo immortal, hindi tayo beings na hindi na namamatay talaga. But we have this faith na hindi tayo mamamatay pa. Pero how is that possible? Paano magiging posible yun? How is that possible na we claim, we profess na hindi tayo mamamatay pa? And the truth is, tayo ay mga mortals, tayo ay mga living beings. Mga kapatid, binigyan tayo ng pangako ng ating Panginoon. Nang sabi niya doon, kayo ay isisilang na maguli. Meron pa siya isang pangako, sabi doon, kayo ay papalitan ng katawan from that corruptible body of ours papunta sa incorruptible body. So kung tayo ngayon ay, we claim, we say na tayo ay treasures of God or followers of Jesus, Christians, meron siyang pangako, meron siyang sinabi sa 1 Peter chapter 1, let's read verse 3. Sabi doon, who according to His abundant mercy has begotten us again to a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead, to an inheritance incorruptible and undefiled, and that does not fade away, reserved in heaven for you. Do you get that, mga kapatid? So we are born to this new hope, the living hope, through the resurrection of Jesus Christ. We are born again. We have this living hope. Kung mabasahin pa natin yung Romans chapter 8, verse 8, those that are in the flesh cannot please God. But you are not in the flesh, but in the Spirit. If indeed the Spirit of God dwells in you, do you believe that? Naniniwala ba kayo na ang Espiritu ng Diyos ay nanahan sa inyo? I hope and I pray. Kung di pa man tayo convinced, let us ask of God na manahan siya sa atin. If indeed the Spirit of God dwells in you. Now, if anyone does not have the Spirit of Christ, he is not His. So, dapat makatiyak tayo sa mga sandaling ito. And if Christ is in you, verse 10, the body is dead because of sin, but the Spirit is life because of righteousness. And if the same Spirit, the Spirit of Him who raised Jesus from the dead, dwells in you, He who raised Christ from the dead will also give life to your mortal bodies through His Spirit who dwells in you. You see, yung buhay, although tayo ay pinanganak sa mundong ito na corruptible, may kasalanan, may mga pagkakamali, pagkukulang,
Pero purihin ng Diyos, gumawa siya ng paraan so that we may be born again sa pamamagitan ng incorruptible through His Spirit. Yung sinakuha niyo ba yan? Through His Spirit, so that tayo, mga kapatid, sabi dun sa verse 11, if God, Spirit, if the Spirit who raised Jesus from the dead dwells in you, that same Spirit na nagbuhay kay Kristo, it will also give you life. You get that, my beloved brothers and sisters? And that purpose, yung buhay niya na meron kayo ngayon, right now, you are being built for His glory, is to proclaim God's glory. That purpose of our life is to glorify, to show forth the glory of God. Because in the first place, ginawa niya tayo. He made us, He called us by our names. And if that Spirit dwells in you, it will give you life. It will make you stay longer. Yan yung nagpupumilit sa'yo, sabi nga, di ba? Yun yung nagko-constraint sa'yo. Yun yung nagbibigay sa'yo ng motivation para magpatuloy. Yun yung Espiritu ng Diyos na nasa inyo, yun yung nagtuturo sa'yo ng mga bagay na hindi mo gawin at yung mga bagay na kinakailangan mong gawin. Yan yung nag-guide sa'yo, nag-lead sa'yo. At yung same Spirit na nasa iyo, yan yung connection mo so that maranasan mo ang kabutihan ng Diyos sa iyong buhay. Do you get that? That is your connection with God. Sabi nga sa Banal if you abide in Him and He abides in you, you shall ask what you will and it shall be done unto you. See? Do you get that connection, mga kapatid? And you, who are made for His glory, will be preserved, will be made to last up until eternity. 1 Peter chapter 1 verse 22 says, since you have purified your souls in obeying the truth through the Spirit in sincere love of the brethren, love one another fervently with a pure heart, having been born again, not of corruptible seed, but of incorruptible, through the word of God which lives and abides forever, because all flesh is as grass, and all the glory of man as the flower of the grass withers and its flower falls away. You see, pinuntahan natin kanina, yung mga 7 ancient wonders of the world, nasisira yan. Yung mga gawa ng tao, nasisira yan. Even yung mga scrolls, even yung mga bagay na para sa kaluwalhatian ng tao, nasisira yan, kumukupas yan. At binasa natin dito, as flowers, as grass, they all wither away. But you see, in verse 25, but the word of the Lord endures forever. And now this is the word which by the gospel was preached to you. And if that word, that Spirit abides in you, kung yung Spirito na yan, yung salita ng Diyos ay nananahan sa inyo, anong sabi doon? You will be also made to last. You will be also, you can ask what you will and it shall be done to you. And if you believe that you are created for His glory, we can be sure that God who created you will give you an incorruptible, we are being born again from the unincorruptible. And you will be, brothers and sisters, tayo ay nilikha ng Diyos, not for just a moment, hindi lamang sa panahon natin ngayon, hindi lamang sa habang kayo'y buhay, kundi you are made to last. Maging matatag lamang tayo, maging matibay, press on, have faith in God. You are being preserved. Nakagalak ba kayo? Na you are preserved by the hand of God. Hawak-hawak ka niya, hindi ka niya pabayaan, hindi ka niya iiwan. You're being preserved up until the very end. Because now you are born not of corruptible seed, but of incorruptible. Just like His words, that will last forever. At yun yung iwan ko sa inyo, mga kapatid. Ano mang gawa ng tao ay lumilipas.
Yung mga gawa ng tao, lahat yan nasisira, nadestroy, lumluma, nakokorrupt. Pero nabasa natin ang kanyang mga salita ay hindi lumilipas. And what we cling for, what we hold on to, ay yun yung makakahawa sa atin. Ay magiging tayo. Halimbawa, kung ikaw ay humahawak sa isang, may sakit. Di ba? Mahahawaan ka eventually ng sakit. If we cling on to the corruptible things, if we set our affections on earthly things, on corruptible things, you will also get corrupted. Pero mga kapatid, if we cling on to the words of God, na ang sabi na hindi lumilipas, binasa natin, if that Spirit is in you, it will give you life. It shall quicken your mortal bodies. It will make you last forever. It will make you last, mga kapatid. Mapalad tayo na tayo inilikha ng Diyos, built for His glory, hindi lamang para i-dispose after a month or two. Di ba yung mga tao nag-asawa, bibili ka ng ganitong bagay, at mag-asawa na after a month or two. Parang uso lang. Pero ang Diyos, ikaw ay kanyang binili. Sabi doon sa kinantata kanina, you are caught, you're bought with a price. And that price, mga kapatid, kayo na binili ng Diyos, ay hindi para pagsawaan lang sa after a month or two. Kundi kayo ay binili, nilikha ng Diyos to last, to stay, to be the house of God, to be the temple of God. We can be sure, mga kapatid, ikatiyakan tayo na you who are built for His glory is made to last. Let us all stand as we close this service. Babalik ko sa ating MC pagkatapos, pero for a moment tayo manalangin sandali. Nakilala namin Diyos, mga sandaling ito ay kami nagpasalamat sa iyong mga salita. Bayaan o Diyos, ang mga salitang ito na aming pinuntahan, na ang binasa ay isugo mong yung Espiritu ng nawa sa upang ang mga ay mag-uwi ng kaluwalhatian sa iyo, Panginoon. Magpatatag na aming mga pananampalataya. Magpatibay na aming mga pananampalataya. And Lord, we pray once again, nagpasalamat kami na ikaw ang siyang nangusap. And may the inspiration of your word reach our hearts and bless and make our faith grow. Ikaw, Diyos, ang patibay sa mga kabataang ito. Palay mong bawat isa. This is all I ask and I pray in His name. Amen. Amen. Brother Sam, God bless you. Praise the Lord. Hallelujah. Isang papalakpakan natin, Panginoon, sa gabing ito. Hallelujah. Salamat sa kanyang mga salita. Amen. Hallelujah. Tunay na we are made to last. Amen. Salamat sa Panginoon dahil hindi niya tayo nilikha para sa panandalian lamang. Amen. Hindi tayo itinakda. Hallelujah. Amen. Tayo dinasign. Hallelujah ng Panginoon sa walang hanggan. Amen. Purihin ng Panginoon. Hallelujah. At hallelujah. Bago tayo magtapos, may mga prayer request ba na pinabigay? Hallelujah. At kung walang prayer request, hallelujah, ay tayo manalangin. Alam ko, marami tayong panalangin, amen, sa ating mga puso. At ang Panginoon ay nalaman ng lahat ng to, amen. Kaya sa oras to, patuloy natin intulog to sa Panginoon, hallelujah. At bago tayo manalangin, awitin natin minsan pas, hallelujah, banal mong tahanan. Awitin sa sumula at sa huling chorus tayo ay manalangin sa Panginoon. Samahan tayo natin, Panginoon, hallelujah. Ang puso ko'y tinutulog sa'yo, yes, Lord. Nagpapakumbaba, nagsusumamo, yes, Lord, maging dapatin mo. Ikaw ay mamansin
Isa pa, hallelujah, ang puso ko'y dinudulog sa Diyos, Lord. Narito, O God, ang aming mga puso, O God. O patuloy mong ayusin, O Lord. Patuloy mo, O God, linisin, O Diyos. O, ito ang aming samo, O God, sa gabing ito. Hallelujah. We are made to last, O God. Salamat sa iyo, God. Hallelujah. Makanig ka sa iyo ay umisan. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luglugan ng iyong wagas na pagsinta, yes, Lord. Daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba. Magari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Minsan ang puso ko, hallelujah, patuloy tayo manalangin sa Panginoon. Oh Lord, hallelujah, iudulog namin ang aming mga puso sa iyo, God. Hallelujah. Nagsusumamo paging dapatin mo. Ikaw ay mamasdan, makanig ka, sa iyo ay pumisan. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luklukan ng iyong wagas na pagsintay man. Hallelujah. Hallelujah nang walang gan. Hallelujah. Oh, hallelujah. Papurit pagsamba, maghari ka, O Diyos, ngayon at kailan. Minsan pa, loobin mo, church. Hallelujah. Patuloy natin dalangin sa Panginoon. Oh, iyak natin sa Panginoon. Hallelujah. Oh, patuloy tayong baguhin ng Panginoon. Hallelujah. Wagas na pagsinta, daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba. Magari ka, O Diyos, ngayon at kami. Isa pa, hallelujah, for the last time, hallelujah. Hallelujah, loobin mo, Panginoon. Yes, Lord. Banal mong tahanan, luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba. Magari ka, O Diyos, ngayon at kailan ba. Magari ka, O Diyos, magari ka, O Diyos, ngayon at kailan ba. Hallelujah. Oh, hallelujah. Sampa, hallelujah. Patuloy natin palakpakan ng ating Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Hallelujah. O Lord, hallelujah. O aming mabuting Diyos, hallelujah. Aming dakilang Diyos, hallelujah. Oh, glory to you, O God. Salamat, O God, sa gabing ito, O God. Minsan pa, O God, muli kang nagpaalala, O God, sa iyong malingkod, O Lord. Hallelujah, na hindi kami nilikha, O God, sa panandalian lamang, O God, sa katawan, O God, na may kasiraan, O God,
na may kabulukan, O Diyos. Kundi, O Lord, kami, O God, ay iyong ginawa, O God, sa mapagwalang hanggan, O God. Kami, O Diyos, O Lord, hallelujah, ay iyong ginawa, O God, hallelujah, dinisenyo, O God, sa maayos, O God, na kalagayan. Lord, ito ang aming patuloy, O God, na inaasahan. Patuloy namin tinitignan, O God. At patuloy namin, O God, na pinangahawakan, O Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Na hindi kami manatili lamang, O Diyos. Hallelujah. Sa mahabang kalagayang to, O God. Yeah, Lord. Hallelujah. Kung paano ka, O God, nang usap sa amin sa gabing ito, Lord. Hallelujah. Patuloy ka nawa, O Lord, na maghari, O God, sa aming mga buhay. Patuloy, O Lord, na maging banal kaming tahanan, O Lord, ng iyong Santong Espiritu, O God, na ano pa, O God, magiging daluyan kami ng pagpapala, O God, hallelujah, sa iyong harapan, O God, hallelujah, at sa ibang tao, O God, sa aming mga mahal kapatid, O God, sa bawat isa, O God, hallelujah. Kaya aming dalangin, O Diyos, hallelujah, patuloy ka nawa, O Lord, hallelujah, na magwasak, O God, hallelujah, ng mga bagay na kasiraan sa aming buhay. At patuloy nawa, O Lord, hallelujah, ang aming mga puso, O God, ay matuto, O Lord, sa inyong mga salita, O God. Matutong makinig, O God. Matuto, O Lord, hallelujah, na sumunod, O God, nang ayon sa nais mo, O God. Kaya, O Lord, ito ang aming dalangin. Patuloy mo kaming kasamahin, O God, sa aming mga buhay. Patuloy mo kaming baguhin, O Lord, sa lahat, O God, ng aming mga lakad. Sa lahat, O Lord, ng aming mga gawa. Sa lahat, O Diyos, ng aming mga desisyon, O God. Patuloy ka maghari, O God. At patuloy ka, O Lord, hallelujah. Nawa, O Lord, naming maranasan, O Lord, naming lahat, O God, ang mga pagkilos at paggawa, O God, sa aming mga buhay, O God. O Lord, hinihingi namin ng kapatawaran ang lahat, O God, ng mga bagay na nagawa namin hindi ayon sa iyong kalooban, hindi katwiran sa iyong harapan, O Diyos. Mga bagay, mga lakad, O God, na kung minsan ay malayo sa iyo, O God. Oh, hallelujah, patawarin kami ng aming mabuting Diyos sa oras na ito, O Lord. At patuloy nawa kami, O God, katagpuin sa aming mga kahinaan, katagpuin sa aming mga pangailangan, katagpuin, O Lord, sa mga bagay pa, O God, na dapat naming maranasan, na dapat naming maalis, na dapat naming maputol, O God, na hindi namin magagawa mula sa aming sarili, O God, kundi sa iyo lamang, O God. Kaya, O Lord, we pray, O Lord, tonight, patuloy nawa, O God, ang iyong Santong Espiritu, O Lord, ang siya patuloy, O Lord, na tumupok, O God, sa aming mga buhay. Patuloy, O Lord, na mag-ayos, O God, ng mga kasiraan. Patuloy, O Lord, maglinis, O God, ng karumihan, O God, at maging maganda, O Lord, maging mabangang samyo, O God, ang aming mga buhay sa iyong harapan, O Lord. Oh, itong aming dalangin, O Lord, sa gabing to, God. Alam ko po, O God, alam po namin, O Lord, O God, na hindi mahirap sa iyo, O God. We believe, O God, hallelujah. Patuloy mo kaming ayusin, O God. Patuloy mo kami, Lord, ilalagay, O God, sa dako, O God, kung saan patuloy kaming malaya, O God, na mapagpuri sa iyo, O God. Oh, purihin ka sa gabing to, God. Salamat, O God, sa iyong mga paalala. Salamat, O Lord, hallelujah, sa buhay ng iyong munting lingkod, O God, na patuloy na iyong ginagamit sa iyong mga kabataan, O God. Patuloy mong palakasin, O God, ang iyong munting lingkod, O Lord, Brother Tim, O God. Patuloy, O Lord, na bigyan ng karunungan pa, O God, kalakasan pa, O God. Patuloy na pagpapala pa, O God, na makalangit sa kanyang buhay, O Lord, na maging hallelujah pagpapala rin, O Lord, sa iyong mga munting lingkod, O God, sa dakong ito, O God. Purihin ka sa gabing to. Sampay patuloy pong pagpalain, O Lord. Hallelujah, katagpuin ang bawat dalangin, O Lord, ng aking mga mahal na kapatid, O God. Narito man sila, O Lord, o nasa kanilang mga tahan, O God. Walang malayo, O Lord. Walang malayo sa iyo, O God. At walang mahirap sa iyo, O God. Kaya ano man, O Lord, ng aming mga kinalalagyan, O God. Ano man, O Lord, ng aming mga sitwasyon, O Lord. Ano man ang aming mga kondisyon, O God. Tinataas namin ang lahat ng ito sa iyo, mga kamay.
buhay. Tinataas namin to, Lord, at tinitiwala sa iyo, God, na may magagawa ka sa amin, Lord. May magagawa ka, O God, sa aming mga panalangin at sa aming mga kalagayan. Luwalhatiin ka, O God, sa gabing to, Lord. Purihin ka, O God, sa iyong mga gawa. At nawa, O Lord, patuloy ka, O Lord, hallelujah, maluwalhati, O God, sa aming mga buhay. Samahan mo kami, O Lord, sa aming panandaliang pag-uwi, O God, sa aming mga daan, O God, kami inyong iningat na, Lord, at patuloy, O Lord, nagagabayan sa aming mga lakad pa, O God, sa mga araw at oras pang darating. Luwalhatiin ka sa gabing to, at sa ilamang namin, Lord, binabalik ang mataas na kapurihan, pagpapasalamat. In your mighty name, O God, in Christ Jesus' name. Amen, amen, hallelujah. Praise the Lord, hallelujah. Palakpakan ating Panginoon sa gabing to, hallelujah. Salamat sa kanyang pagkilos, hallelujah. At hallelujah, tayo tapos na sa gabing to. Purihin ang Panginoon sa kanyang mga salita. Salamat, hallelujah. Tunay na ang Panginoon ay patuloy na nag-ayos at nagpapaalala sa ating mga buhay, amen, sa ating mga buhay spiritual. Pagpalain tayo ng lahat ng ating Panginoon, hallelujah. At bago tayo magtapos, hallelujah, short announcement lang para sa araw ng bukas. Hallelujah, tayo ay sa ating mga kabataan, schedule po tayo ng lahat na maglinis sa church, sa ating Sunday school bukas. So, since nagkausap-usap na pinabati din ng ating mahal na youth leader na hindi muna tayo magkakaroon ng groupings bukas sa paglilinis since general cleaning ang ating gagawin. So, samahan tayo ng ating Panginoon sa ating tungkulin sa araw ng bukas. Masaya ba tayo na muli tayo maglilinis sa Sunday school? Masaya ba tayo na muli tayo maglilinis sa bahay tahanan ng ating Panginoon? Amen? So, nasa nawa lahat ang bukas ay mga available ay makadalo at sama-sama tayong maglinis. Sama-sama kayo maglinis dahil ako ay may trabaho pala. So, pagpalain na natin Panginoon at awit natin, God is a strength. Hallelujah. Salamat sa Panginoon. Hallelujah. And God is the strength of my heart. And God is the strength of my heart. God is the strength of my heart and my portion forever. God is the strength. Kamayan tayo mga kapatid. God bless you all. God is the strength of my heart.